Mga paraan kung paano kumita ng pera. At kung interested ka sa video na to, panoorin mo hanggang dulo para malaman mo yung mga paraan kung paano kumita ng pera. Ako nga pala si Melchi Espena, isang nanay, salon owner at may 3 anak. Kwentuhan ko kayo ng mga basic skills na na-develop sa akin mula nung bata pa ako. Nung bata pa ako, gumagawa ako ng candy, gumagawa ako ng biko, yung mga kakanin. Nung nag-work naman ako sa Makati, nag-deliver ako ng fruits dun sa gym na pinagtatabahuan ko. Nag-deliver din ako ng tray ng egg, saka nagluluto ng saba, tapos pinapakain sa mga members. And then, gusto ko rin maggawa ng mga ulam na pwedeng ibenta during the time, ginagawa ko din yon. So, marami akong develop na pwede kong pagkakitaan. Nung nagkaroon din ako ng restaurant, natuto ako magluto ng mga short orders like mga pansit. So, ang dami akong natutunan doon. And then, nung bata pa ako, since alam ko na mahirap maglaba kasi marami talagang labahin kasi marami kami sa isang bahay, nung nakasama ko na yung mga pinsan ko, ah, naglalaba ako. So, nung nagkasalo na ako, naglagay din ako ng laundry shop. So, mga ilang machine na malalaki din yon, mga 4 siguro yon plus dryer. Maraming, kumbaga, mas napapadali yung paglalaba kasi may machine ka na. As compared nung bata pa ako, naalala ko 10 years old ako noon eh. Yung namatay yung lola ko, 9 years old ako. So, yung mga pinsan ko na iba, nagkakasama na kami. Kaya, sa dami namin, syempre, kailangan maglaba ka. Kasi hindi mo pwedeng ililibre ka or ililigtas ka sa paglalaba. Bigyan ko kayo ng mga paraan na pwedeng umpisahan kahit zero capital. Number one, gamitin ang skills o talento. Mag-offer ng mga services katulad ng pag-aayos ng mga appliances, massage, haircut, manicure, pedicure, at photography, at vlogging. YouTube at TikTok, gamitin ang social media at internet. Katulad ng affiliate marketing, live selling, TikTok, magbenta ng walang puhunan. Katulad ng dropshipping, consignment selling, items ng iba, at pwede kang kumita ng komisyon pag nabenta mo. Buy and sell without buying. Pwede kang tumingin ng mga items sa marketplace at pwede mo siya i-repost. At pag may bumili, that's the time na pwede mo na siyang bilhin. Gumamit ng oras at sipag. Kung may libreng oras ka, pwede mong gawin ito. Number one, house cleaning. Number two, dog walking, errand services. Katulad ng minsan may papagawa ka sa isang tao, pagsagot sa mga online surveys. Gumamit ng koneksyon at partnership. Refer ka lang ng buyer, tapos pag bumili, kikita ka na. Number one, real estate referral. Network marketing. Kumita sa pagbebenta. Crowdfunding or donations. Kung may social project ka. Event planning, katulad ng birthdays, wedding, or small gatherings para kumita. Gumamit ng puhunan galing sa ibang tao. Business grants, tulad ng consignment business, partnership, or humanap ng investors. Microloans, katulad ng handmade food business, gumamit ng diskarte at creativity. DIY repair services, katulad ng sapatos, bag, or damit. Online coaching, magturo ng business or personal development. Ito yung pinapaniwalaan ko. Hindi hadlang na wala kang pera para hindi ka makapag-umpisa ng negosyo. Ang tunay na kapital ay sipag, tiyaga, at diskarte. Kahit wala kang pera ngayon, pwede kang gumamit ng oras, skills, at connection. Ang kalaban natin dito ay number one, mindset o paniniwala ng tao. Maraming tao na iniisip na imposibleng kumita ng pera kung walang kapital. Number two, takot magsimula. Maraming tao ang natatakot magpisa kasi natatakot na mag-fail, nahihiya at kawalan ng tiwala sa sarili. Number three, gusto mabilisang pagyaman. Maraming tao ang gusto ng instant na pera. At ito yung pinapaniwalaan ko. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang skills na na-develop mula bata pa. At pwede ka doon mag-umpisa. Kapalit yung oras, sipag, at tiyaga, at diskarte sa buhay.
pwede ka makapag-umpisa ng negosyo para yumaman at makapag-umpisa. Bigyan ko kayo ng mga konkretong paraan kung paano kumita ng pera kahit walang kapital. Number 1, hindi lang po pera ang kapital natin sa buhay. Meron tayong sariling experience, talino, oras, connection. Number 2, may mga tao na kumikita sa freelancing, paggawa ng content, buy and sell online. Number 3, serbisyo muna bago kita, katulad ng pag-aalaga ng anak ng iba at pagluto ng ulam na pwedeng ibenta sa kapitbahay at sa online. Number 4, wag na natin antayin ang tamang panahon. Magsimula ka na. Number 5, wag tayong matakot mag-fail or magkamali. Kasi normal po yon. Ang pagkakamali or pag-fail ay part ng process ng pag-unlad. Dahil po sa pagkakamali, doon tayo natututo. At kung nagustuhan nyo yung video na to, please like, follow, comment, and share na din po. And tag your friends and relatives para malaman din nila na hindi kailangan malaking kapital para makapag-umpisa sa buhay. Nandyan yung time, effort, experience, and connection. Yun lang po. At konting lambing lang, please follow na din po yung page ng Lia Salon. Maraming salamat. Hanggang sa susunod. Bye!